So, what's up sa inyo mga kakilabot? Ito nga po pala si Base Cortez ng Balaghan at Base Cortez YouTube channel. Ngayon, araw ng Sabado, hindi ako nang gamot kasi limitado. Lilimitahan na namin yung mga taong pumupunta dito kasi dahil sa lumalaking kaso ng COVID-19 dito sa Pulilan. So, ngayon, hindi ako nang gamot. Samahan nyo akong puntahan yung mga lugar na pinupuntahan ko kapag ako'y nananalangin, dadasal, gusto kong matahimik yung isip ko, at hahanapin natin yung pinakamalaking santo na nakita ko dito sa Bulacan na gawa sa kahoy. Sa sobrang laki niya, subukan natin hanapin at samahan nyo ako na tignan, alamin kung saan lugar yung santo na yon. Total, Kwaresma naman, magmamahal na araw, so ito yung pagkakataon para dumalaw, manalangin, mag-ayuno sa mga ganitong pagkakataon. So, samahan nyo ko. Tara! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Nakapasok tayo sa loob ng San Isidro, Labrador. Dito kadalasan napupunta yung mga tao para magdasal, humingi ng panalangin.
Nay, bukas po ba? Kasi basta kasi. Papasok na po ako. Sige. Ito yung aming Adoration Chapel. So, kailangan dito, siyempre, maghuhubad ka ng sapatos. Bigagalang sa atin. Dito na tayo sa yung pang-gagawin sa kanya. Sigilap nito. Sigilap ng aking bayan. Salamat po na eh. Sige. Hop, yeah. So galing na tayo ron. So ngayon nakapagdasal na tayo ron sa Adoration Chapel ng San Isidro. Pupunta naman tayo sa dalawang simbahan sa Barihan, Malolos. Tinatawag to na Santissima Trinidad. Isang lumang simbahan at isang makabago, pero parehas to na maganda. So ano na tayo, pasok lang tayo sa loob ng simbahan para madalaw natin si San Isidro bago tayo umalis. Tara. Alam ko may mga ginagawa ngayon dito, pero may kasal pala. Wow. May kasal pala.
Ayan po. So ngayon, diretso tayo ng Santissima. Ang gandang image ni Jesus. Wow! Tabernakulo pala to. Si Blessed Carlo Acutis. So ngayon, tayo ng Santissima. Dito ko pala pinabibili ng mga Saint Benedict, yung mga pupunta sa amin, kumukonsulta, humihingi ng mga pangontra. Dito ko sila pinapapunta. Either dito, kung wala man tinda dito ng Saint Benedict sa Mahal na Senyor, o yung pinaka-Nazareno ng Pulilan, doon ko sila pinapapunta at pinapabili. So ngayon, padala tayo ng Barihan Santissima Trinidad. Tapos saka napilahan natin yung malaking santo sila tayo. Mga kakilabo, Kwaresma na. Panahon na naman ng pag-ayuno. Panahon para magsilay, kausapin ng sarili at ang Diyos. Kahit sabihin natin na hindi ka man taong simbahan o hindi ka para simba, bilang tao, siyempre madali namang gawin yun, hindi naman alala mong bayad. Hindi ka naman sinisigil ng Diyos para makipag-usap sa Kanya, diba? Kasi doon, kung makikipag-usap mo sa Diyos, kakausapin ka rin niya. Pag kinausap ka niya, pwede tayong turuan ng Diyos na kung paano magbahagi sa iba,
nagpakalagaan ng maliliit na bagay. At kahit na yung mga bagay na nahihirapan niyong bitawan, tuturo sa'yo ng Diyos yung bitawan mo para maitulong mo sa iba. Ganun ng Diyos. Marami siyang nabibigay na aral sa atin. Kasi binabalik naman natin mga biyaya na pinaharin natin sa isang tao. Pero hindi rin sabihin mo na kaya ka tutulong kasi nag-iintay ka ng kapalit galing sa Diyos. Ang Diyos ang nakakaalam kung kailan ngayon ibibigay sa atin. Ang Diyos ang nakakaalam ang tamang oras para ibigay yung inihiling mo, para ibigay yung matagal mo ng pinadasal. Dahil minsan yung mga hinanaan ng Diyos minsan dumadaan din sa mga masasakit na bagay na kailangan mangyari yung isang bagay na masakit kasi siya nga nakakaalam ng lahat. At ito'y bigay mo sa kanya, sigurado masakit man yun, hindi yung natin matanggap, tutulungan niya tayo para matanggap natin yung mga bagay na mahirap tanggapin na plano niya. So minsan sa isang taon dumarating itong Kwaresma, yung mahal na araw, paggunita sa kamatayan at sakripisyo at pagtubo sa atin ng Panginoon. So pwede mo rin sigurong ibigay sa kanya yung panahon na to. Totoo lang, gusto ko rin i-vlog yung tungkol sa Kwaresma, yung tungkol sa mahal na araw, kasi minsan nagiging iba yung interpret ng tao sa ibig sabihin, sa tunay na ibig sabihin ng mahal na araw. Nawawala na yung tradisyon, napapalitan na siya ng bakasyon. Kung dati nagiging abala ang pamilya sa pagdadasal, sa pagsasakripisyo, ngayon pagka sinabing mahal na araw na, ang maiisip nila ngayon, saan silang beach pupunta, saan sila pwedeng mamasyal. Kaya alis sa isip natin na minsan kung nawawalan tayo ng panahon sa Diyos, parang nakakatakot naman kung mawawalan din siya ng panahon para sa atin. Na kaya rin sumapit sa mga matinding kalamidad para mas tumindi pa yung pagtawag natin sa kanya. Hindi naman siya nananakot, pero maaaring siya yung mangyari yun. At huwag naman sana natin tayo na lumala pa yung sitwasyon. At saka tayo tumawag sa kanya. At naman ang gusto ko sa mga kailangan.
po eh. So ito ho, yung Santissima Trinidad. Kung pansin ho natin na may mga number na yung upuan niya. So ibig sabihin, tinamaan din siya ng lockdown. Tinamaan din siya ng social distancing. So yun ho ang haltap ng lumang Santissima Trinidad. Siyempre, dito tandaan nila. Ito po yung luma. So dito laging may langis dito eh. Wala lang ngayon. Tapos may takip yung mga ilan nilang image. So ito dating mga to ay walang harang. Ngayon meron na. So dati po walang harang yan. Pwede kang makahipo, pwede kang makapunta dito. Ngayon may harang na din. Siyempre, bakit po nagkaroon ng ganung harang? Malamang sa malamang ay sa COVID din ang dahilan. Lahat po ultimo ng kanilang mga image ay may harang. Ito po ang altar ng mahal na Santissima Trinidad. Wala ibang kwentong himala, bubalaghan sa altar ko na yan. Kaya
Ito po ay dinarayo ng maraming tao. So ngayon po, tayo naman ay tutungo doon po sa tutungo naman tayo doon sa bagong simbahan ng Santissima Trinidad. Tara. So ngayon po nakapasok tayo sa Santissima Trinidad. Yan. Yan po siya kalaki. Ang bagong simbahan ng Santissima. Pansin nyo rin po, may mga social distancing din na pinapatupad sa mga upuan nila. So ganoon talaga, kailangan ko yun. Ito yung praying area nila. At nakalagay dito, bawal po munang humawak sa mga imahe. Diba, sila na rin ang pangkaligtasan. Si Nazareno, mahal na pong Nazareno. At ito, yung Santissima Trinidad. Si Pope Francis. Ito naman yung mga image. Kung pansin nyo mga kilabot, sobrang tahimik dito. Sobrang peaceful. Nakakapag-isip ka ng maayos. Kung meron kang problema, mabigat ang pakiramdam mo, dito makakapag-isip ka. Ang laki ng Santissima. Ito yung pintuan, ang ganda. Tapos kanina, nagpark tayo, meron din ditong image ng Holy Trinity na ang laki. Ang laki-laki. Ito siya, oh. Tsaka yung Sacred Heart of Jesus na ang laki din. Uy, yun. So, mga kakilabot, napuntahan na natin yung dalawang simbahan na bali tatlo na pinupuntahan ko pag gusto ko magdasal, manalangin. At ngayon, pupuntahan naman natin yung malaking santo na sinasabi ko sa inyo. Hahanapin natin siya sa lakad natin na to. Magmamahal na araw, sa mga gustong dumalaw, alamin natin kung saan yun. So, tara na.
Ito na oh. Ito na yung chapel. Kaya lang. Parang wala na sa loob yung santo. Ayun pa. Andito pa. Andito pa yung santo. So ito yung chapel na hinahanap ko. At may nagpagawa na nito. Ang laki na. Ang pangalan nito is siya yung santo na nandun sa Nay, magandang hapon po. Pwede po bang pumasok? Nare-renovate po ba? Ayun yung santong napakalaki. Takot hindi nga punta dito. So mga kakilabot, daming candy oh. Sobrang tahimik dito. Yan. At yung pakay natin nandito pa. Ayan si Senyor Salvador. So ito siya dati. At ngayon tingnan yung mabuti. Napakalaki niya. Diyan sa alaki yung mga kakilabot. Malulula ka sa laki niya. At nasa loob siya ng salamin. At ang hirap sigurong ipasok dito nun. Kasi maliit lang yung pintuan. Ito naman Manuel Jesus Salvador del Mundo. Yun yung pangalan. Ang taas, Manuel Jesus Salvador del Mundo. So yan. Ang santong nakasakay sa barko. Ayan o. Kita mo. Arca Testamento Mundi Apo. Maghatian sa langit. Payapaan sa lupa. Sa aking mga kinalulugdan. Amen. So ngayon medyo masigip yung bintana eh. Gusto ko siyang mahipo pero parang hindi pwede. Parang nakalak. Sayang, ang laki ng kamay niyo. Sa mga kilabot, yan yung sinasabi kong santo. Pinakamalaki santo na nakita ko dito. Ano? Mula sa paa. Mula sa naman. Laki niya. Sobra. So, alam ko ho, na may kasaysayan din yung chapel na to. Dati may manggagamot din po dito. Ang babae. Hindi gumagamot. Tignan nyo, kakilabot. Napakalaki nyo. Kung nandito lang kayo, sa kasama ko kayo, malulula kayo sa laki nito. Wow.
Laki niya, oh. Akala ko wala na siya dito eh. Akala ko di ko siya makikita. Ilang taon akong hindi napunta dito. Ang tagal. Sobrang tagal. Laki. Sobra. Yan, si nanay. Hindi ko lang alam ang pangalan niya, pero mukhang siya yung gumagamot dito at naging pasimulo nito kung bakit mayroon ganito ngayon dito. Ang lupit, ang laki. Tsaka yung course niya sobrang laki. So, may candy dito. Hindi tayo ng isa. Kasi alam ko gamot daw ito. Yan. Manuel Jesus Salvador del Mundo. Aray ka. Yun, nadalaw na natin. Nandito pa rin siya. Hindi pa rin siya nawawala. At alam pa rin natin yung daan. Okay. Ngayon pauwi na tayo. Tapos na yung mission natin. Nahanapin si Manuel Jesus del Mundo. Manuel Jesus Salvador del Mundo. So, pauwi na tayo. Nire-renovate na siya ngayon. Para siyang nasa loob ng isang subdivision. So mga kilabot, nagtagumpay tayo sa ating mission na hanapin itong si mahal na Manuel Jesus Salvador del Mundo. At nandito pa siya, nakita pa natin siya after ng maraming taon na hindi ko nakita. So ngayon pauwi na tayo. Salamat.
Pinuntahan akong ano, yung pinupuntahan ko dati eh. So, salamat sa pagsama sa akin. Just like, share, and subscribe. Mga kilabot. Salamat. God bless sa inyo lahat. Ingat. Peace na ako.